Sinimulan ng talakay ng komite sa Kamara ang ilang panukala laban sa political dynasty. Naniniwala ang COMELEC at ang House Committee na maipapasa ang panukala bago mag-2028 presidential elections. May unang balita si Bernadette Reyes. Matapos ang halos 40 taon mula ng ratipikahan ng 1987 Constitution, sa unang pagkakataon, seryosong tinalakay ng Committee on Suffrage and Electoral Reform sa Kongreso ang Anti-Dynasty Bill. Mahigit 20 House Bill o panukalang batas ang hinain ng mga kongresista. It has been close to 40 years since our Constitution was ratified with a provision intended to guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties. Ngunit kulang po ito ng isang enabling law. At ito na po ang nais nating ipasa sa 20th Congress. Sa ilalim ng Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution, nakasaad ang pagbabawal sa political dynasties as may be defined by law o ayon sa maaaring ipakahulugan ng batas. Pero hanggang ngayon, wala pang batas na nagtatakda ng definisyon ng political dynasty, bagay na nais na raw maisakatuparan ngayon. For the first time in a serious and deliberate way, the House of Representatives takes a decisive step toward giving life to that promise. This hearing is convened not to attack families, not to single out individuals, and not to rewrite political history. We are here because the Constitution commands us to act and because the Filipino people expect us to act. Mainit tiyak ang magiging debate dyan, lalo't ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, 212 sa 254 district representatives ay mula pamilya ng mga politiko. Sa datos naman ng GMA Integrated News Research, 30 sa mahigit 60 party list representatives ang may kaanak na halal sa pwesto. 22 naman sa 24 na incumbent senators ang may kaanak din na halal sa pwesto. Ngayon pa lang, hati na ang opinyon ng mga mambabatas kung nakabubuti ba o nakakasama sa bansa ang political dynasties. Ang Kongreso sa mahabang panahon ay naging instrumento upang panatilihin ang status quo na ito sa halip na buwagin. Ang politika sa Pilipinas ay dominado ng mga elitistang angkan na ginagawang negosyo at pribadong pag-aari ang posisyon sa gobyerno. Ang kapangyarihang pampolitika ay ginagamit upang palawakin ang kanilang impluensya at protektahan ang kanilang mga interes sa ekonomiya at lupa. Ang political dynasties by itself is not an evil thing. We cannot address the political failures of our system simply by having an anti-political dynasty bill or law. Ang mas hindi katanggap-tanggap ay nagkakaroon tayo ng mag-asawa, magkasunod ng posisyon. Pasensya na po kung may masasaktan. Tingin ko po ito yung ayaw ng taong bayan pag nawawala ang checks and balance. Malinaw ang posisyon ng Commission on Elections na mahalaga raw maisabatas ang Anti-Political Dynasty Bill. Pero may mga maaari raw maging problema sa implementasyon nito. Kaya naman mahalaga raw na maging maikli, malawak at malinaw ang definisyon nito. Sadya pong napakahirap i-define, sabihin, ano bang ibig sabihin ng political dynasty? Sino ba ang magba-violate ng political dynasty? Pangalawang tanong, pag ba naglagay tayo ng political dynasty, ay ating po bang nililimit ang kapangyarihan ng mamamayan na mamili ng gusto nila? Sa kabila ng mga maaari maging hamon tulad ng pagtatakda ng kung hanggang ilang degree of relationship maaaring hindi tumakbo ang isang kakandidato, rules sa substitution at pagkansela o pag-disqualify ng kandidato, naniniwala ang COMELEC at ang komite na maipapasa ito bago ang 2028 presidential elections. Konting panahon na lang po yung natitira natin bago ang 2028 elections. So ibig sabihin, hindi naman sa minamadali namin ng Kongreso, kung sadyang kailangan po nating maipasa, ay di sana po bago mag-file ng candidacy by 2027, na andyan na yung anti-political dynasty law na yan. Nakikita ko, may chance naman na pumasa ito within the year. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat
sa ating bansa.